Ang alamat ng pinya. Sa isang tahimik na baryo, nakatira ang mag-inang sina Aling Rosa at Pina. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat ng gawaing bahay upang hindi mapagod si Pina. Dahil dito, lumaki sa layaw si Pina at walang alam sa gawaing bahay. Pina, anak, magpahinga ka lang dyan. Ako na ang magwawalis. Salamat, nanay. Ang sarap naman ng buhay ko. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Mahina na ang kanyang katawan at hindi na siya makabangon. Nagmakaawa siya kay Pina na magtrabaho sa bahay upang hindi sila magutom. Pina, anak, wala akong lakas. Pakiluto naman ng pagkain para sa ating dalawa. Opo, nay. Kahit hindi ako sanay. Nagsimula si Pina sa mga gawaing bahay, ngunit dahil hindi siya sanay, lahat ay mali. Palaging masama ang loob niya habang gumagawa. Nagtagal pa ang sakit ng kanyang ina at lalo siyang nainip at nainis. Nakakapagod naman. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko itong gawin. Isang araw, magluluto si Pina ngunit hindi niya makita ang sandok. Paulit-ulit niya itong hinanap sa buong bahay, ngunit hindi niya makita. Naiinis na siyang nagtanong sa kanyang ina. Nanay, nasaan ba ang sandok? Hinanap ko na sa lahat ng sulok pero wala talaga. Hanapin mo sa ibaba ng bahay. Baka nahulog lang. Habang naghahanap, nagkakagalit na ang mag-ina dahil sa nawawalang sandok. Sa sobrang inis, nasabi ni Aling Rosa ang, Pina, ang hirap mong utusan. Sana'y tubuan ka ng maraming mata. Lumipas ang oras ngunit hindi na bumalik si Pina. Nag-alala si Aling Rosa at hinanap ang anak sa buong baryo. Wala ni isa ang nakakita sa kanya. Pina, nasaan ka, anak ko? Bumalik ka na. Isang araw, sa bakuran ni Aling Rosa, tumubo ang isang kakaibang halaman. Ang bunga nito ay parang ulo na may maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang kanyang nasabi at napaiyak siya. Iniisip na si Pina ay naging halaman. Lubha na lamang ang lungkot na naramdaman ni Aling Rosa. Inalagaan niya ang halaman at simula noon ay tinawag niya itong Pinya. Ipinapakita ng kwento ang kahalagahan ng pagsunod, pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang na siyang gumagawa ng lahat para sa ating kapakanan. Ang pagiging mapagpasalamat sa kanilang sakripisyo ay isang mahalagang ugali na dapat taglayin ng bawat anak.